Sa mga prosesyon ng mga mahal na araw dito sa Baliwag, bago natin matunghayan ang buhay, misyon at pagpapakasakit ng Panginoon, laging bumubungad sa atin ang mga imahe nilang naunang sumunod sa yapak ng Panginoon. Silang mga naging tagapamalakayan ng tao na ating tinitingala ngayon, ang mga apostoles ng ating Panginoon. Magandang araw mga kabatingaw, ngayong mga mahal na araw, bago natin sila muling matunghayan sa mga lansangan ng ating lungsod para sa taunang prosesyon, alamin muna natin kung ano ang kanilang mga kasaysayan at mga natatagong aral na makukuha natin sa kanilang mga buhay, lalo't higit sa pagsunod sa ating Panginoon. Ngayong taon, tampok sa ating Antigong Banal episodes ang buhay at kasaysayan ng mga alagad ng Panginoon na makikita sa prosesyong baliwagenyo tuwing mga mahal na araw at ang buhay pananampalataya ng mga nangangalaga sa kanila. Sa bawat pag-indayog ng mga talulot at pagliwanag ng mga mitsa sa kalsada ng Baliwag, may isang mukhang laging nangunguna. Hindi magsisimula ang banal na paglalakbay kung wala siya. Siya ang tagapagbukas, ang unang hakbang, si San Pedro. Ngunit bakit nga ba sa gitna ng dose-dose ng mga imahen, si San Pedro ang laging nasa unahan? Sa tradisyong Pilipino, ang pagkakaayos ng prosesyon ay isang catechism on wheels. Inilalagay si San Pedro sa unahan dahil siya ang kinikilalang portero o bantay pinto ng simbahan. Bilang pinuno ng mga apostol, siya ang nagbubukas ng landas para sa ating pananampalataya. Si San Pedro ay kadalasang nakikitang may hawak na susi at may kasamang tandang sa mga pagsasalarawan. Ang susi ay simbolo ng tungkuling iniatang sa kanya ni Jesus na anumang ipagbawal niya sa lupa ay siya ring ipagbabawal sa langit. Ito ang simbolo ng kanyang otoridad na buksan ang pinto ng kalangitan para sa mga nagsisisi. Sa kabilang banda, ang tandang ay simbolo ng kanyang pagtatuwa kay Jesus na makatlong ulit nang si Jesus ay dakpin. Ito ay paalaala na sa kabila ng ating mga pagkakamali, may pagkakataon tayong magbalik loob. Bilang tagapamuno ng mga alagad at may hawak ng susi ng langit, si San Pedro ay hindi lamang simbolo ng pagbubukas ng prosesyon sa lungsod ng Baliwag. Kilala rin siya bilang isa sa 17 antigong imahen na nag-uugnay sa atin sa kasaysayan at debosyon ng ating mga ninuno. Ako po si Razel Rodriguez Pante, ang 5th generation na nangangalaga sa imahe ng San Pedro de Baliwag. And ako naman po si Almira Marie Rodriguez Ramos, and 5th generation din po na nangangalaga kay San Pedro. Late 1800s nag-start, so isa na siya doon. So I am not very sure kung prior pa sa late 1800s nandun na siya or doon lang mismo sa 1800s na part na nagkaroon ng procession kaya siya nandyan. Ayun lang yung hindi ko sure. Pero ang sure ako, he's one of the pioneers sa 17 images na nilalabas tuwing mahal na araw. Kasabayan ng Angustia, ang Juan Evangelista. Siguro 2007 or 2008, ang pabasa sa Rodriguez that time. Gabi yun, yung pabasa, patapos na yata siya. So, yung kandila, hindi nila napansin, natumba dun sa kapa niya. Ito, kapartner nung pambahay niya na to, yung kapa niyang yellow, na merong mga gantong design. So, anong nangyari, hindi napansin na natumba dun sa kapa yung kandila. So medyo matagal siyang nakadampi yung apoy ng kandila. Hindi namatay. Pero ang laking gulat namin, imbis na lumaki yung
yung apoy or yung sunog dun sa damit. Kasi kung titignan natin yung tela, satin kasi siya. So parang easily, parang flammable na madaling masunog. Pero nung nakita yung yung kandila na nakadampi doon sa kapa, hindi siya yung malaki na apoy, parang ganyan lang nung napatay yung sunog. Pero kung titingnan natin, medyo matagal. Matagal siyang nakadampi. Ang gulat lang talaga namin, bakit hindi nasunog ng ganung kalaki. So, yun yung tinuturing kong miracle siguro. Hindi pa siya nare-repaint ever since. Kaya kung titignan nyo, yung pilik mata, nag-improvise lang kami. Kasi parang ayaw naming ipagalaw. Alam niyo kung bakit? Kasi one time, yung corona niya, ito original to. So pinalitan siya noong 2017 yung, yung tawag? Halo. Halo na crown. So binutasan siya dito sa ulo. Yung nagbutas, nabagsakan ng siklam. Sa paa? Oo, right after niyang butasan. So, parang doon namin siguro naisip na baka ayaw niya nang may ginagawa sa kanya, baka gusto niya magstay as he is, kung ano siya before. Actually, nung nag-pandemic, talagang every night, nag-rosary, parang mas doon napaigting yung devotion palalo nung bawat member ng family. Kasi syempre, in the most difficult time na na-encounter natin, talagang doon natin kailangan yung presence ng spirit natin, yung devotion. Syempre, kinaharap natin yung most challenging times. Kaya kailangan talaga natin ng guide ni Lord. So doon, mas na-strengthen. Kahit nga pandemic, 2020, 2021, so in the year 2020, kahit walang prosesyon, kaming buong family, binasahan namin siya ng pasyon sa bahay. Tinuloy pa rin namin. Kahit kami-kami lang, talagang tsinaga namin buong araw, buong gabi, nagbasa kami ng pasyon. Kahit umulan nun. So ang ginawa namin, pinasok na namin sa bahay, tapos doon namin tinuloy yung pagbasa ng pasyon. So kasi syempre, parang nakakalungkot mang isipin na for the very first time, parang hindi nagkaroon ng tradisyon sa Baliwag na syempre, di naman natin kontrolado yung panahon. Pero yung heart namin, we didn't stop kung ano yung nakasanayan namin gawin sa kanya every year. So binigay pa rin namin, binuhos pa rin namin lahat ng kaya namin. Binasahan siya ng pasyon, nag-rosary kami. And then, noong 2021 naman, dinala siya sa Makati. So, may isa kasing nakatira doon na member ng Santa Maria family and doon siya binasahan ng pasyon. Aside sa family tradition, syempre, nandun yung love. Nandun na yung heart namin sa pagsaserve kay San Pedro. Kasi, hindi lang naman siya basta santo na inaalagaan namin. He's part of the family. From the very beginning. Pamilya talaga yung turing namin sa kanya. Si Apo Pedro nga tawag namin. So, tinuturing namin siya as, member ng family, as if he's alive, na nakakasalumuhan namin sa araw-araw. Kasi syempre, pag may mga personal, kami, kinakausap namin siya. Pag may mga personal prayers kami, personal requests, hinihiling namin sa kanya, binubulong namin sa kanya. And, ayun, himala nga na most of our requests, pinagkakaloob talaga. Senior high school po, lumapit po ako sa kanya kasi medyo nag-i-slip na po ako sa studies. He helped me na hindi lang pumasa. Nakasama din po ako sa honor roll. So, ang laking thank you po ko sa kanya. Ito yung basement niya. Kung titignan nyo, parang normal na tungtungan lang. Pero kapag tinignan nyo siya, sa ilalim, may mga nakasulat dyan. Siguro yung mga nagsulat din, from family members lang din, na meron silang mga hinihiling, meron silang mga request na mga pinapanalangin nila. Na syempre, ayun, nag-grant. Kaya every member of the family, merong miracle na story na hiniling nila kay San Pedro na hindi naman sila nabigo kasi natupad. Kaya sobrang halaga sa amin ng imahe namin kasi we feel that we are so protected most of the time. Kasi alam namin yung devotion namin, yung heart namin, nasa kanya talaga. Kasunod ni San Pedro ay ang kanyang kapatid, ang apostol na naunang tumugon sa pagtawag ng Panginoon, si San Andres. Bago siya naging tagapamalakayan ng tao,
pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ni San Andres. Ito ang dahilan kung bakit madalas siyang makikitang hawak ang kanyang lambat. Sa bawat prosesyon, ang lambat na ito ay paalaala sa atin ng misyon ng simbahan, ang tipunin ang lahat ng tao tungo sa Diyos. Ngunit higit sa kanyang lambat, kapansin-pansin din ang paekis na krus sa kanyang likod. Ito ang simbolo ng kanyang pagkamartir. Sa kanyang kababaang loob, hiniling niyang ipako sa krus na hugis-ekis dahil aniya, hindi siya karapat-dapat na mamatay sa paraang katulad ng sa Panginoong Hesus. Dito sa lungsod ng Baliwag, si San Andres ay isa sa mga mas bata o bagong imahen sa tradisyon. Taong 2012 nang una siyang inilabas sa prosesyon. Para sa pamilyang nangangalaga rito, ang pagpili kay San Andres ay hindi lamang tradisyon. Ito ay may mas malalim na personal na koneksyon sa kanilang sariling kwento at pananampalataya. Magandang araw po. Ako po si Crispin Bernardo, taga-poblasyon, Baliwag, Bulacan, na nagmamayari ng imahe ni San Andres na inilalabas tuwing mahal na araw sa Baliwag City, Bulacan. Kwento niyo naman po sa amin kung bakit po sa dinami-dami po ng Lenten images sa prosesyon po natin, si San Andres po ang inyong inaalagaan. Through the help of Sister Ellen Adriano. Opo, Ate Ellen. Siya din yung nag-encourage sa akin. Tapos, isip kami kung ano yung pwede namin ilabas hanggang sa nakita namin si San Andres. Which is nagkaroon din siya ng connection sa buhay namin. Kasi yung kapatid ko na namatay, yung panganay namin kapatid, ang pangalan ni Andrea, na ang birthday is November 30 din. So ayun hanggang sa na lang namin na sige, yun na ilalabas natin. Tapos nagkataon naman nung namatay yung tatay ko, nagpunta dito yung mga kasama niya sa Cursillo. Opo. Nakita nila to, si San Andres. So, bakit kayo meron San Andres? Sabi ko, inilalabas po namin yung pagkamahal na araw. Tapos sabi ng mga kasama niya, alam niyo ba na kami, bikarya ni San Andres. So, noon lang din namin nalaman Opo. yun. Na yung tatay pa na namin sa Cursillo Opo. is bikarya ni San Andres. Kaya ang dami niyang naging sa buhay namin. Opo. Meron po kayong mga maibabahaging kwento ng mga himala na na-experience nyo kay San Andres? Sa amin naman kasi, everyday is talaga, himala na yun eh. Yung, hindi naman kasi natin may iwasan may magkakasakit. Pero yung okay yung pamilya namin, okay yung business namin. Kasi yun, pinagpapray talaga namin yun. Never naman kaming humihingi ng himala sa kanya. Opo. Yung bang blessing na, yung araw-araw na ibibigay niya is himala na para sa amin. Opo. Yung mga kaibigan ko na nagdidebosyon sa kanya, nagkakwento sila, binigyan ako ni San Andres ng ganito. Nandito na ako ngayon sa ibang bansa dahil kay San Andres. Dahil po sa imaheng ito? Oo, yung mga sumasama sa prosesyon. Okay. Tapos yung ibang mga umiilaw na hindi namin kilala, Opo. na nagkakwento sila ng gano'n mula nung sumama kami sa prosesyon. Ganito na yung naging sitwasyon namin. Opo. Talaga may biyaya hong kalaki po si San Andres. Hindi rin mawawala sa hanay ng mga apostol si Santiago el Mayor. Bilang isa sa mga pinakamalapit na alagad ni Jesus, ang kanyang presensya sa prosesyon ay paalaala ng katapatan hanggang sa huling sandali. Si Santiago ay bahagi ng inner circle ni Kristo. Siya ang isa sa mga mapalad na nakasaksi sa malawalahating pagbabagong anyo ng Panginoon sa bundok ng Tabor. Ngunit siya rin ang kasama ni Jesus sa kanyang pinakamabigat na oras ng pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Dahil sa kanyang matinding pananalig, si Santiago el Mayor ang naging unang alagad na nag-alay ng kanyang buhay at kamatayan para sa pananampalataya. Ang kanyang pagiging martir ay nagpapakita na ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng buong pagbibigay ng sarili. Sa lungsod ng Baliwag, ang imahe ni Santiago el Mayor ay may espesyal na puwang sa puso ng mga deboto, partikular na kay Reverendo Padre Francis Portasio Cortez III o mas kilala bilang Father Kaka. Naging saksi ang santong ito sa bokasyon at buhay pananampalataya ni Father Kaka na siyang naging pangunahing dahilan kung bakit pinili ng kanyang pamilya na maging katuwang sa pag-aalaga at pagpapahalaga sa imaheng ito. I'm Raf Cortez and I am the camarero of Santiago el Mayor alongside with my family, of course. Okay, let's start from the beginning po. Paano pong si Santiago el Mayor po yung inaalagaan niyo po? I mean, ang dami pong mga saints, mga images sa Baliwag, pero bakit po sa dinami-dami nila,
si Santiago El Mayor po ang inyong inaalagaan? Okay, so Santiago El Mayor kasi holds a special place sa heart ng uncle ko kasi siya naman talaga yung original camarero. So si Father Francis kasi, my uncle, ang first assignment niya both as a deacon and as a priest is sa parish of St. James sa Plaridel. Kingwa? Yes, sa Kingwa. Okay. So basically parang for the longest time talagang parang napamahal na rin siya kay Santiago and of course our family. Also, given na malapit lang din yung Baliwag sa Plaridel, sa Kingwa, so we would visit him often there. Bakit po nandun pa rin po yung drive na mailabas po sila taon-taon? Yeah, siguro it's a drive na parang it's a motivation na naipamana na rin sa amin. Kasi ang unang karo talaga namin is the pag-aatang ng krus, as you may know. This year, it's 45th year na pinuprosesyon sa Baliwag, yung pag-aatang. And talagang yon, my uncle and my dad of happy memory, they were in high school pa. Yun yung ni-request kasi nila na parang regalo sa kanila nung mga grandparents nila. Basically, may great-grandparents. Tapos binigay naman sa kanila nung mga grandparents ko, lolo't lola ko. So parang yon, doon kami lahat nagsimula. We started off with that image. Nung bata ako, doon talaga ako lagi sumasama. And then sooner or later, nagkaroon na ng playoff. And of course, recently in 2013, si Santiago. So talagang ang drive na siguro nagpupush amin is not just about our devotion, but more importantly, the fact that this tradition was handed down to us by our ancestors. And it's something na talagang pinapahalagahan namin. Yung mga prosesyon, what's interesting with that is, it's like a paradox sa buhay ko, na parang nakakapagod siya, pero at the same time, kapag Holy Week kasi parang breather ko siya. Kasi as some of you may know, 3 bagay lang nakapagpauwi sa akin sa Baliwag. Number 1, may prosesyon. Or may church responsibility kami. And the number 2, undas. Okay. For my dad and for our ancestors. And number 3, holidays, Pasko and New Year. So yun, hindi siya talaga nakakapagod kasi feeling ko, gusto ko din talaga yung ginagawa ko. Sa hanay ng mga apostol, sumusunod ang isang lalaking ang mismong pangalan ay isang pagkilala sa biyaya ng may kapal, si San Bartolome. Kilala rin sa pangalang Nathaniel, ang kanyang ngalan ay nangangahulugang ibinigay ng Diyos. Siya ang alagad na tinawag ni Jesus na isang tunay na Israelita na walang pag-aalinlangan. Ngunit sa mga pagsasalarawan, ang kanyang imahen ay nagdadala ng isang matapang na paalala. Kadalasan siyang makikitang may hawak na tabak, ang simbolo ng kanyang marahas na pagkakamartir at kamatayan para sa kanyang pananalig. Ang tabak na ito ay hindi lamang simbolo ng karahasan, kundi ng katatagan na handa siyang ibigay ang lahat, maging ang kanyang buhay para sa Panginoong nagbigay sa kanya ng lahat. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang debosyon kay San Bartolome ay may ugnayan sa edukasyon at paghubog ng mga kabataan. Ang kanyang imahen ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Marian College, isang institusyong ipinagkatiwala ng orihinal na pamilya na nag-aalaga rito upang maging inspirasyon ng pananampalataya sa loob ng paaralan. Ako po si Yolanda Malyo, pero mas kilala ako bilang Ma'am Yoli ngayon. Ako po ay 54 years old at nakatira sa Baliwag, Bulacan. Taong 2015, nung unang lumabas si San Bartolome sa Semana Santa dito sa Baliwag City, Bulacan. At siya po ang napili sapagkat sa isang pangako ng ng isa sa anak po ng may-ari. Dahil po siya ay nagkaroon ng skin rashes at parang ipinangako niya sa kanyang sarili na pagkagumaling, dahil po siya ay nagpa-doktor, nagpatingin na sa ospital, pero kahit na ganun pa man, na kung ilang doktor na yata yun na check sa kanya, hindi po siya gumagaling, ganon. At ang pinangako niya, kung gumaling or gagaling ang kanyang skin rashes, dahil nga po tinignan na siya ng mga doktor, nagbigay na siguro ng mga gamot, pero kahit na ganun pa man, tumagal, hindi agad-agad gumaling. So, yun po yung kanyang pangako kay San Bartolome, na kung ako po ay gumaling, maaari pong ganon, sa aking skin rashes, ay siya po yung isasama sa prosesyon. Si San Bartolome po ay gawa sa batikuling na kahoy. At ito ay, kumbaga ito, bakit kaya batikuling? Kasi ang alam ko po, isa ito sa magandang madaling iukit, parang ganon, na ginagamit sa Paete, Laguna, kung saan yung lugar na may mga nag-uukit po talaga. Parang madali siya. And tapos po, pagka yung siya ay, madali siyang
ukitan pagka ito ay parang hindi pa siya tuyong-tuyo. Pero once po natuyo yan, parang mahirap siyang anayin. Ayun po yung kanilang kaya ginagamit po ang kahoy na batikuling. Kumbaga si San Bartolome ay napunta sa pamilyang Lara, parang sa kanila po isang himala na rin yon dahil maraming nagnanais na mapunta si San Bartolome din sa pamilyang iba, pero sa kanila po napunta ang pangangalaga. So isa na yon. Tapos po yung ibang mga yung mga deboto sa kanya, maaring gumagaling. Kaya ang ginagawa minsan ng mga tao, lumalapit, ganon, parang humiling ng kagalingan, kaginhawaan sa buhay, at kung ano pa man pong kahilingan ng mga tao. Kasunod ni San Bartolome ay ang apostol na naging tulay upang makilala ng iba ang Mesiyas, si San Felipe. Bago pa man tawagin ng Panginoon, si San Felipe ay isa ng tapat na tagasunod ni San Juan Bautista. Ngunit mas kilala siya sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng pananampalataya. Siya ang nag-akay kay San Bartolome o Nathaniel patungo kay Jesus. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa sariling kaligtasan, kundi sa pagdadala rin ng ating kapwa sa Diyos. Sa mga prosesyon, makikitang may hawak na krus si San Felipe. Ito ay sumisimbolo sa kanyang naging kamatayan, ang pagiging martir na maging siya ay ipako sa krus dahil sa kanyang hindi matitinag na pananalig. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang imahe ni San Felipe ay kapansin-pansin dahil sa kanyang laki na tinatayang nasa 6.5 talampakan. Unang lumabas ang maringal na imaheng ito noong taong 2014 at mula noon ay naging bahagi na ng taunang paggunita ng mga mahal na araw. Hi, hello. Ako si Wart Anthony Bayani, nakakalaga kay San Felipe. Pinagawa ko siya noong November 13, 2013. So talagang hindi ko siya lalabas sa pang-Holy Week. Oh, saan niyo po siya balak pong... Sa bahay nandito na para makaalagaan lang siya totally na... Kasi mahilig na, that time, mahilig na ako nung sa mga puon eh. Huwag magkaroon lang ako, okay na. Apo. Yung kaibigan ko, si Kuya Noel, sabi niya, ba't hindi mo ilabas? Kasi nagpagawa kayo nandyan eh. Wala po ba siyang naiwang panaginip sa inyo? Mga paramdam? Pero pagka tuwing lalabas, kumbaga, lagi ibang umuulan. Kasi that time, minsan, nagpasila ko na ako ng plastic. Eh, biglang umuusok ulan sa Baliwag na malakas. Yan sa ato. Siguro, November sa ating president. So, Holy Week, pupunta siya ng dito alakas. Sa mga pictures po, parang napapansin ko po na meron po siyang bag eh. Yung bag niya, napakadala ko ng gamitin. Ah, okay po. So, kunyari, may napunta, yung kaibigan ko pag napunta yan, mga Pilipin, may baho ka lang sa posisyon mo. Hulugan niya ng aliyan ng pera. Kahit yung kaibigan ko tiga-bukid, mas yes, yan. Pero tanong lang po, kasi di ba po, hindi po biro maglabas ng karo, taon-taon. Pero ano po yung nagpo-push po sa inyo na, dapat mailabas ko si San Felipe? Panata. Tradition na rin talaga na, kumbaga, pati yung mga pamangkin ko, nakausap ko na, yung mga pinsan ko na, pag nawala ako, kayo magpapatuloy niya kasi wala tagang tayo na din magtutulungan, hindi naman pwede yung ibang tao na maglabas. Kumbaga, family pa rin kako tayo maglalabas. Kasunod sa ating hanay ay ang isang malapit na kamag-anak ng Panginoon at isang haligi ng maagang simbahan, si Santiago el Menor. Si Santiago el Menor ay kilala sa kanyang karunungan at pagiging madasalin. Siya ang may akda ng aklat ni Santiago sa Bagong Tipan, kung saan itinuro niya na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sa mga pagsasalarawan, makikita siyang may hawak na pamalo, ang simbolo ng kanyang pagiging martir. Ayon sa tradisyon, siya ay pinukpok ng pamalo hanggang sa mamatay dahil sa hindi niya pagtalikod sa pananalig kay Kristo. Bukod sa pagiging alagad, kinikilala rin siya bilang anak ni Santa Cleofas, isa sa mga banal na babaeng sumunod sa Panginoon hanggang sa Kalbaryo. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang pag-aalaga sa imahe ni Santiago el Menor ay nagsimula noong taong 2015. Para sa mga nangangalaga rito, ang ugnayan ni Santiago at Santa Cleofas ay naging isang mahalagang inspirasyon at tila naging gabay o daan upang mapunta sa kanilang pamilya ang pag-iingat sa sagradong imaheng ito. Ako po si Ralph Cruz, ang siyang nangangalaga po sa imahe ni Santiago el Menor. Isang dekada na, 2016. Bali, 2016 siya nag-start.
hanggang sa ngayong 2026, patuloy pa rin ang kanyang panata pa rin namin sa kanila. Ang debosyon po na ito ay nagsimula po kay Santa Maria Jacobe. Dahil bata pa lamang po ako talagang namamanata na po kay Maria Jacobe. Tanda ko po nung bata po ako kahit may lagnat ako, tumatakas ako sa tatay ko para makailaw lang. So, dumating yung panahon na nangarap din po ako na magkaroon ng pangmahal na araw. Nung nire-research ko po yung talambuhay ni Santiago, nabasa ko po doon na ina pala niya si Santa Maria Jacobe. Napawawa ko na sabi ko, ay ang galing ka ako ng Diyos. Talagang pinagkaloob niya sa akin yung anak ni Santa Maria Jacobe. Doon po nagsimula ang lahat ng panata tsaka debosyon. Opo. Talagang may connection po na sa dating si Santa Maria Jacobe na may devotion mo kayo. Tapos ngayon, yung anak naman niya. Yung anak siya po naman niya, ang yung pinagkaloob inaalagaan talaga, niyo. yun nga po. Opo. Meron po kayong mga naalalang kwento nung like mga miracles? Siguro, maituturing ko ng miracle nung pandemic na tinamaan kami lahat dito. Talagang buong pamilya dito nagkaroon ng COVID. Talagang dinadasal ko kay Santiago na sana ako maligtas kami sa pandemic na yun dahil ang lagnat namin noon umabot ng 39 degree. Taas. Kaya yun, after naman yun, sa awa ng Diyos, nakaligtas naman kami, gumaling naman kami lahat. Opo. Kumbaga, nag-negative na noon ng pandemic. Ngayon, nalaman na natin kung sino-sino nga ba ang unang 6 sa hari ng prosesyon sa lungsod ng Baliwag. Bukas, abangan nyo akong muli upang ipakilala ang natitirang 6 sa huling bahagi ng prosesyon. Ako po, si Matt Estrella, para sa Mga Antigong Banal.